Kasi I breed based on my own preference, not on anyone's preference. Hindi pwedeng ipilit yung isang bagay na hindi naman gusto na isang tao. So ako, ang ginagawa ko talaga, nagbibreed ako according to my own liking. So kung ano man yung lumabas dyan, happy ako. Sa pag-select ng breeding materials, alam mo, hindi ka maloloko. Pagka yung ikaw magbe-base lang sa hearsay, sorry pero malayo pang talakbayin nila. Through the years of experience, kahit ako, tatanong pa ako dun sa mga magagaling na breeder talaga Talagang para matuto Talagang yung sarili ko, hindi ko sinasabing, alam ko na lahat yan. Hindi. Laging ang pag nagtanong ako, boss, paano ba yung gato? Para kang, alam mo yung parang mas magaling maging buo kaysa maging magaling. Tama yan. Totoo yan. Mas gugustuhin ko pa maging buo pag nagtatanong ako. Good morning mga kayami! Welcome back to my YouTube channel! Another farm visit po tayo mga kayami. Nandito po tayo ngayon sa DG Game Farm na matatagpuan po dito sa Tanay, Rizal. Of course, hindi po tayo nag-iisa. Lagi po natin kasama ang Team Pausbong! Kasama po natin ang nagwagwapuhang mga lalaki. Kasama po natin si Win Castro. Hello! Of course, si iVlog mo to, Kuya Bok. Ayan, shout out po sa mga hindi po namin kasama na si Kuya Rancy Vlog, si Kaloy TV at saka po si Melbert Flores. Magkakaroon po tayo ng quick interview with the owner. Hindi rin po mawawala yung pagpapakita po ng mga linyada na matatagpuan po dito sa DG Game Farm. So wag na po nating patagalin pa. Bago po natin simulan yung ating vlog, mga kayami, baka naman po pwede pong pasubscribe ng ating channel. So umpisahan na po natin. Let's go! Ako nga pala si Del Heroy ng DG 729 Kinglands. Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbong. Kwentuhan, farm mo, ikwento mo. Siyempre, kakaiba to pare ko Siyempre may mga kakulab tayo rito. Kasi may collaboration tayo ng APB Alliance Pinoy Vlogger. Pakilala muna natin siyempre yung mga kaibigan natin from Alliance Pinoy Vlogger. Paring Bossing! Papa Dogs! Papa Dogs, Inad Motovlog, Papa Nels TV, mga kapatid, mga master. Boss Pogi. At syempre, hindi rin mawawala ang Team Pausbong. Yan, unahin na natin sa nag-iisang babae. Yams TV po, mga kayami. Yo, Win Castro. Boom! At syempre, hindi mawawala Kuya Bok and iVlog mo to. At syempre, sa shoutout namin yung kasama namin na hindi nakasama ngayon, si paring Rancy Vlog, and then Kaloy TV at kay Melbert Flores. Yan, shoutout sa mga ka-Team Pausbong na yan at sa mga viewers natin. Bago lahat, pakilala muna tayo, sir. Nga pala si Del Heroy, DG 729 Kinglands. Paano ba nabuo ang DG 729 Kinglands Game Farm? Bago ang lahat, i-welcome ko muna kayo dito sa aming munting manukan, dito sa Tanay, Rizal. So, nagsimula ang isang pangarap ni Del Heroy na magkaroon ng sariling manukan. Way back 2014. So nagsimula ako as a backyard na magmamanok. Nagbibreed ng pakunti-konti, sarili. Hanggang sa in recent, yung pandemic, nagkaroon tayo ng magandang break. Doon nagsimula lahat ng nakapag full blast ako ng pagpa-farm.
So sa maliit na pangarap na magkaroon ka ng sarili mong manukan, magandang manok. Bago lumaki yung ganito kalawak yung farm niyo, sir, as a backyard, saan ka muna nag-umpisa? Saan lugar? Dito na ba sa Tanay o may ibang lugar pa? Actually, we started way back 2014 sa Rizal High School. Nag-rent kami ng small lot doon, around 2,000 square meter. Doon kami unang na-interview na parang ako yung bata. Ha? Kasi dati talagang pag umattend ako ng meeting, ako lagi yung pinakabata eh. Kubay ko pinakatutoy. Oo, bagitong-bagito. Ang tawag nga sa akin doon dati, bagito. Sa larangan ng pagmamanok yan, parang nagsimula ako as bagito. Tapos hanggang sa unti-unti na lang, along the way, natuto tayo. So hindi siya influensya ng mga magulang, sir? Actually, it's in our blood talaga. So hindi totally gantong kalaking pagmamanok. Siguro nagmamanok sila, mga 20 heads, gano'n. Backyard talaga. Ilang taong ka naman, sir, nung nahilig ka? Actually, nagsisimula ako, ututusan ng mga kapatid ko eh, saka ng tatay ko. Normally, pag bata ka, bunso, ikaw ang, pakainin mo yung manok mamaya, bibilinan ka. Hanggang sa natututo. So anong linyada una mong inalagaan sa farm, sir? Yung talagang pinakahilig mo talagang linyada nun? Talagang hilig ko talaga is off-colored chickens. Off-colored. Off-color. Like grays, hiraw, bulik, lasak. Yung mga talagang off-colored kasi parang dati napapansin ko, tsaka yung mga mayahin. May advantage. Nagkaroon kami ng manok no na parang kung tawagin nila bulik talisain, lasak. Yung araw, yung mga manok na parang mistisuhin, yun yung pa yung nagbibilang. Kahit naman sa manok, pagka nakita nilang kakaiba yung kulay, parang nagugulat din ka minsan-minsan eh. Kaya doon ako nahilig sa off-colored. Ganitong kalaki na farm mo, ano yung pinaka-the best mo na ngayon na signature breed? Yung aking mga Paul Spark na gray. Actually, I have different types of gray, pero yung Paul Spark talaga, nung napasukan ko siya ng Paul Spark yung gray namin, ang ganda ng vintage. Yun yung first year nilang na-breed. And then I continue yung lineage nila, then develop ulit. Madalas naman saan mo siya kinocross, sir? Actually, sila eh. I keep them as a family talaga. So yung old ko na gray na green legs, pinasukan ko ng blue face muna. And then nag-anak siya ng mga pullets. Way back 2021, nung nakabili ako ng Paul Spark na broodcock. Pinasok ko siya, nag-anak ng yellow legs. Doon na nagsimula yung lineage ng Paul Spark namin. Napag-usapan natin yung bloodline, sir. Kanino po kayo nag-a-acquire ng inyong mga materyales? Local po ba o import? Most of my bloodlines right now are local. So ngayon last year, nakapag-import tayo ng mga materyales. Tulad po, boss, ng anong bloodline yan? Meron tayong bagong acquisition, yung Jerry Jenkins sweater. Oo. Tapos last year, nag-acquire tayo ng 2 tryo kay Boss Eric De La Rosa, 5K sweater. So 2 tryo yung na-acquire ko. So I'll try na ipasok dun sa ating mga old na 5K. Makasakaling ma-improve. So Del, yung imported line mo na Jerry Jenkins sweater, saan imported? Si Jerry Jenkins ang breeder, kaya lang through the help of my friend, doon ko siya kukunin. Nabanggit mo yung pinakamagandang bloodline mo na Paul Spark. Ano pa po yung mga ibang bloodline natin dito? Sa white natin, meron tayong Firebird White Kelso. Tapos yung combination niya ng Slim Benoist ni Sir Dennis Espino. So yun yung mga ginawa kong whites. Tapos yung pinasukan ko ng bagong Slim Benoist ni James Fuentes. Kaya lalo silang pure white talaga. Ibig sabihin, sir, yung mga white mo rito galing doon kay Sir Bigoy? Yung materials na nauna, yung origin, I still have them. Yung broodcock na kapatid nun, nasa akin. Medyo pricey yung pagkakabili natin nun way back 2020 yata.
Oo, medyo pricey no, pandemic, nakakabili kami ng mamahaling materyales. Pero sir, more breeding ka ba? Actually, nagsimula talaga ako mag-breed para may lang iba na yung trend ngayon eh. Iba na. Kailangan talaga sir, may benta na rin ngayon eh. Medyo ganon kasi unang-una, na-try kong dumami yung manok ko. Umabot ng 3 yung mini-maintain kong farm. Umabot ng 2,000 yung papakainin kong manok. Oo, medyo masakit na sa bulsa. Naiisip ko, bakit? Why not? Sabi ko, why not I try na magbenta naman kung may magkakagusto ng manok natin. Kasi I breed based on my own preference, not on anyone's preference. Kasi unang-una, pagka hindi naman nagustuhan ng buyer yan, ikaw pa rin magpapakain yan eh. Diba? Hindi mo pwedeng ipilit yung isang bagay na hindi naman gusto na isang tao. So ako, ang ginagawa ko talaga, nagbibreed ako according to my own liking. So kung ano man yung lumabas dyan, happy ako. So yung timeline sir, may limit ka pa kung ilan lang i-breed mo? Actually, na-try ko na rin talagang marami. Kaya lang hindi na healthy para sa akin. Kasi unang-una, pag busy ka na, hindi mo matutukan lahat eh. Oo. So, kailangan i-limit mo lang yung kaya mong i-maintain, tas yung kaya mong bisitahin. At lagi mo na check regularly. Ini importante sa pagmamanok eh. Importante kasi hands-on ako eh. Hindi tayo nagre-rely lang sa tao natin. So sa ngayon sir, may limit ka na kung ilan lang yung dapat mong papalabas. Ngayon, siguro. Mas more on, tayo siguro, breeding materials. So dito po ba sa farm mo, ikaw mismo nagsaselect ng mga manok mo? Actually, lahat. Selection, pagkakasa ng breeding, paghahanda, naka-monitor pa rin ako. Kasi yun talaga ang gusto ko eh. May advantage po ba sir? Yung pagiging selection nyo at the same time, nagagawin kayo? Malaki ang advantage. Napakalaki ng advantage na lahat alam mo. Kasi parang ano yan eh, sa isang negosyo, lahat ng pasikot-sikot alam mo. Sa pag-select ng breeding materials, alam mo. Hindi ka maloloko. Sa paglaan, alam mo kung ano yung akma na i-breed mo. Kaya ang laki ng pagkakaiba dun sa nag-breed lang para magbenta. Pero pagka yung ikaw magbe-base lang sa hearsay, sorry pero malayo pang talakbayin nila. Experience na. Through the years of experience, kahit ako, tatanong pa ako dun sa mga magagaling na breeder talaga eh. Talagang para matuto eh. Talagang yung sarili ko, hindi ko sinasabing alam ko na lahat yan. Hindi. Laging ang pagtanong ako, boss, paano ba yung ganito? Para kang, alam mo yung parang bo. Mas magaling maging bo kaysa maging magaling. Totoo yan. Mas gugustuhin ko pa maging bo pag nagtatanong. So kumbaga, open mindset lang kayo. So, ganun lang ako. Ang ginagawa ko is kung ano yung tingin kong tama, i-absorb ko. Pag alam ko medyo, tanggal-tanggal. Ganun lang ginagawa ko para matuto lagi. May tanong ako sir, kasi sabi mo hands-on ka lagi dito. Sa lahat ng farm kasi na pinapasyalan namin sir, tinatanong namin, kadalasan ano ba yung nagiging struggle nyo idol? Dito, may mga struggle din ng farm di ba? May minsan sa weather, sa lugar, minsan sa tao. Ano yung kadalasang struggle na nararanasan nyo dito sa farm natin sir? Ang number 1 na na-experience na struggle lahat ng farm is yung farm hands. Pag ang tao mo hindi na kontento dun sa kanilang kinikita, gagawa na ng kalokohan. Oh no! At pangalawa, pag may bisyo. Yun. Pangatlo, pagka yung tao mo kala may favoritism ka, isipin nila nagkakaroon silang selosan. Kaya unang-una, pagka mag-maintain ka ng gantong farm, siguraduhin mo meron kang taong trusted mo. Meaning to say, kailangan mo humanap ng tamang tao. Tamang tao. Na mag-aalaga sa magbabantay yes. sa farm sir. Kasi very crucial yun eh. Pag kumuha ka na lang ng basta-basta, there's a big chance na talagang masira yung farm mo. Oo, kasi unang-una dyan, pwede niyang ilabas yung mga manok mo eh. Lalo pagkaalam ng tao mo kung ano yung materyales. Kaya ako, ugali ko, hindi ko talaga kahit yung breeder, hindi niya alam kung anong linyada nun. Ikaw lang Wala, ako lang, I myself.
Actually sir, nakakatawa kasi I see pangalawa na kayo sir sa napuntahan namin na yung mga tauhan niya talagang hindi niya tinuturuan. Kumbaga, May mga walang alam secrecy talaga talaga. pala yan. Kasi nga, yung reason mo, same kayo sir. Kasi unang-una, yung paggawa mo ng linyada, hindi naman niya alam kung ano yung history nun eh. Diba? Yung preference niya sa pagmamanok is totally different kasi magkaiba kayo eh. Diba? So, ikaw mismo sa sarili mo, kung paano mo i-create yung kalalabasan ng manok mo, yun ang masasabi kong breeder talaga. Hindi yun, bumili ka lang ng breeding materials, ito yan, ito na yan. Sa breeding, walang 100% perfect mo na yan. Wala talagang, para sa akin, laging 50-50 ang chance mo lagi. Pero iba pa rin, yung bumibili ka ng breeding materials na maganda. Sir Del, may katanungan tayo na marami rin katanungan ng iba. Lalo na yung mga first timer na gumagawa o humahawak ng magbe-breed. Paano nyo, anong may advice mo sa kanila para gumaling din yung kanilang mga bloodline, handling, patuka, or anong mga techniques? Yun, para malalaman din nila. Ma-advise ko lang dun sa mga nais mag-breed. Siguro sa simula mag-breed lang ng tama, tapos yung importante yung foundation blood. Siyempre yung passion sa passion sa pagmamanok, yung hindi mawawala yun eh. Kasi kaya ka gusto mag-breed dahil may passion ka din. Yes. Tapos yung pag-breed mo, kailangan meron kang foundation blood na pagkukunan ng tapang. Tapos yung ating panimpla. Yes. The others, grays, reds, kung ano man gusto mong kulay. Basta importante, lagi kang merong foundation blood. Kaya na parang dati, yung nagkukwentuhan tayo, parang may narinig ako. Kasi chismoso ka rin? Oo, chismoso ako. Hindi, ikaw na magpaliwanag kasi medyo nahihiya ako, excited kasi ako. Yung gaganapin ni Sir sa susunod na panahon, isa lang yun. Baka pag pinito ko, sabihin mo rin, chismoso ako. Chismoso tayong dalawa. Sige, simulan mo na pare ko eh. Ayun sir, nakabalita ko kasi ito, ayon sa nakikichismis lang kami kanina, syempre. May balita ko magkakaroon ka rin daw ng pahulugan system. Kasi nung nag-try ako mag-out ng manok, hindi naman lahat can afford na magkaroon ng materials. Hindi kayang makabili ng biglaan. Siyempre, alam natin ang quality ng manok, quality din ng presyo. Tama. Yun ang talagang sabihin natin tama. Una investment din eh. So, magta-try tayo magkaroon ng pahulugan system. Kailan mag-umpisa yan, sir? Actually, this coming breeding season, ngayon, nag-try ako na dun sa mga mas maliliit pa na gusto maka-avail ng ating mga materials. Kasi nakikita ko yung mga inahin ko umiitlog. Sayang naman, why not ipapisa ko? So, I'll try na off-season talaga. May sinabay ko sa paggawa ko ng sarili kong materials. So, yung makukuha nilang day-old production, kung hindi nila bilhin, walang problema kasi panggamit ko na lang din. Yun ang purpose ko laging dual. Kung hindi nila bilhin, walang problema, pang-akin na lang. Magkano naman ang mga price range ng mga manok dito, sir? Sa Class A natin na Broodstag, nagre-range ng 25K. Yung pullets natin, 10K. Trio, pairs, and quadro. Kaya natin. Depende sa bloodlines na available. Since nabanggit niyo po i-start niyo po yung pahulugan system niyo po sa this coming breeding season, paano po ba sir ang mechanics po nung pahulugan system ninyo? Ilang months to pay po ba yan? May forfeitan po ba yan? Yung ating pahulugan system, ikakopy din natin sa ibang nagpapahulugan system. So parang weekly, kung yung kaya mong ihulog, ipunin natin yan until ma-compensate yung tamang presyo ng kukunin mong materyales. Let's say, nabuo mo siya in 7 months, then after 7 months, tsaka mo na makukuha yung materyales. Ano na siya, siguro, tatargetin natin mga breedable na sila talaga lahat. Talagang healthy ba produce natin. Bali ba yung sistema, boss? Pair na ba yung ipapahulugan nyo? Pwedeng single. Pwedeng kak lang o kaya ano lang. Pwede naman, pwedeng yun nga para matulungan natin yung mga nag-a-aspire na maging breeder din.
o makapagkaroon ng magagandang materyales, kahit isa lang pwede, walang problema. Depende sa pangangailangan nila. Depende sa kakayanan nila at pangangailangan. Yes. So, anong target nito? Kasi by season yan eh. Pwede ba silang bumagsak sa target ng early birds, national, or late born, gano'n? Right now, yung materialis natin, naka-ready sila for early bird. So baka isabay ko dun sa early bird season natin. Next year? Kasi mas madaling buhayin ng early bird eh. Kasi 7 months hulugan. Bali, next Sir Del, dito po ba may forfeited din or hanggat sa matapos nila yung term ng hulugan system mo? Ano lang, para sa akin, no back out lang, no cancellation. Pero Once yung nakapasok na siya dun sa hulugan na yun, dapat ituloy niya na. Paano pag naghinar? Paano? Hindi niya, alam mo, sabi, ay boss, wala muna akong panghulog ganun. Pwede ba yung ganun? Patitenga yung ano niya. Kailangan ituloy-tuloy lang. Pagdating ng 7 months, hindi pa niya natapos sir yung hulugan niya. Paano ang sistema doon? Makukuha pa ba niya yung pera niya or forfeited? Hindi, para sa akin ayokong i-forfeit yung pera ng tao eh. Kasi unang-una, hard-earned money yan. So, siguro dun sa period na bibigay natin, yung timeline, makomplete niya yung kukunin niya. Yun. Hanggang doon na lang siguro. Pero never tayo mag-aalaw na magba-back out. Kasi unang-una, yung slot na kinuha mo, medyo ano na yun eh, sayang na. Unang-una, merong ibang taong gusto rin nun, nag-aabang. Binigay ko sa'yo, binigyan kita ng chance na magkaroon. Then, nilet go mo lang, di ba? So, parang dun, in 7 months siguro, napakalaking timeline na yun para mabayaran mo yung materials na gusto mo. Tsaka kung talagang gusto mo talaga, baka nga 1 linggo, 2 buwan. Matapos mo yung huhulugan mo eh. Tsaka makikita mo yung binibili mo habang papalaki, gagawa tayo ng video. Na habang papalaki sila, nakikita mo kung gaano sila ka-healthy, yung makukuha, parang updated sila sa madaling salita. Tsaka pa medyo excited ka, di ba? Yun na pala yung manok ko, di ba? Iba yung feeling ng gano'n eh, nakikita mo yung, yun na pala yung manok ko, yun na pala. So, sila po ba yung may chance na pumili ng manok? Meron po ba kayong releasing date na ilalabas, i-announce, then pupuntas po sila dito para sila po yung mamili ng manok, or kayo po ang mamimili ng manok para po sa mga gustong mag-avail ng pahulugan system? Napakagandang tanong na naman yan, Miss Yam. Yan po lagi ko po sinasabi, pag pumunta po kayo sa isang lugar, isang manukan, ang gusto po ng isang may-ari ay makuha ninyo yung pinakagusto ninyong manok. Yung uuwi po kayo na nakangiti, hindi yung nakasimba. Ngiting tagumpay. Opo. Mas gusto ko po yung sila mismo ang magkakaroon ng chance na ma-feel o mahawakan yung mga manok na gusto nila. Kasi napipilitan siya, ikaw mamimili, tapos hindi pala nila... Yes, kasi yung ibang mga experience ko lang, kung ito lang yung ilalabas sa'yo, doon ka lang pipili. May mga ganun eh. Follow-up question lang po kasi halimbawa ako gusto kong sumali sa pahulugan system mo. Ano po yung... Saan po ako pupuntang page nyo, mag-PPM sa inyo para maisali nyo ako sa pahulugan? Ano ba pwede kong gawin? Kasi yung natin, yung FB natin is a personal account. So ngayon, nag-create ako ng panibago, yung DG729 Kinglands, which is page na talaga. Pwede kayong mag-message doon anytime para masagot lahat ng inquiries nyo. Open ba sa lahat? Open to. Open to sa lahat. Walang problema kahit sino. Importante, nakakabayad. Ito po ba sa pahulugan natin, sir? Lahat po ba ng bloodlines mo meron mailalabas? Depende doon sa bloodline na available sa time frame na ibibigay natin. Kasi right now, yung mga nakikita ko, mostly dyan, mga Paul Sparks, limited lang yung gray ko eh. Tapos yung white ko, yung mga bago nating sweater, yan, bibigay natin. Tapos yung mga hatches, pwede rin. So itong darating na import mo, sir, kasama ba yan sa pahulugan? We'll try na isama. Natin, sabay-sabay tayo mag-take ng
ng chance kung maganda magiging kalabasan. May mga sir, may mga viewers tayo na mangilan-ilan. Nag-out ka ba ng mga 1 month old o 2 months old? Oo, ngayon hindi ko pa na-try, pero ito nga ngayon nag-ano ko. Magta-try ako mag-produce ng day old. Yun, day old na. Day old, vaccinated na sila. So, ikaw na lang magpapalaki. Ngayon, mga viewers natin dyan, meron na tayong isang farm na pwede nyo lang kuhanan ng mga day old o 1 month old o 2 months old. Actually, pwede rin kami mga nanagurang old. Nakakatuwa, no? Alam niyo kung bakit? Kasi si Sir sa mga kaibigan natin nagsisimula eh. Marami kasing gusto ng quality na manok pero can afford. Real talk tayo, di ba? Totoo yan. Pero dahil sa bagong sistema na gagawin ulit ni Sir is para sa inyo to mga kaibigan. Sure naman yun kasi kung makakasubaybay kayo sa Boss Den, video siya lagi. So, follow nyo yung page ni Boss Den. Nga pala, yung bago kong FB page, yung DG729 Kinglands. So please subscribe. Nga pala, meron tayong ibibigay na breeding pair na ipangako natin doon sa mga followers natin. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung napili ko. So ito, breeding pair na. Dati ano lang brood stag. So medyo nakakataba ng puso, nakakatuwa. May mga tao talagang gusto magkaroon ng magandang materyales. So itong bibigay natin, napakaganda. Talagang wala kang masasabi. Raffle ba, sir? Ano yan? Via electronic raffle, wala talagang bias. Pero ang mechanics niyan, sir, ano naman ang mechanics? Ang mechanics niyan, please, number 1, follow yung page natin, yung DG729 Kinglands sa YouTube at saka sa FB. Pangalawa, i-share lang yung gagawin natin video. Pangatlo, mag-comment lang ng DG729 Kinglands. Last, kailangan publicly para maging valid yung entry niyo. Kasi meron tayong validator na kukunin at kukunin lahat ng pangalan ninyo para dun sa electronic raffle natin. Ilan yung draw nung paraffle? So, kung mapapansin nyo sa pangalan pa lang, DG729 Kinglands. So, this 7 is July. On the 29th day of July, doon natin i-draw yung raffle. So, napaka-konti na lang konti na lang. So, live po yan. Abangan po ninyo. Libre po yan wala pong bayad. Kahit sino, pwede. Oo. Basta magawa nyo lang yung ating mechanics. Lahat po kayo kasali. So, yun mga boss, no? Mayroong palang darating na event ngayong August 16, 17, and 18. Which is kasama din sa si Boss Del sa event na to. So, yan, abangan din natin. Makakuha tayo sa kanya, makaka-avail tayo ng kanyang mga stag. So, boss, i-invite natin sila at makapunta sa inyong booth. Iniimbitahan ko po kayo this coming August 16, 17, and 18 sa SMX Convention. Meron po tayong gaganaping fiestag at nakasama po tayo sa magkakaroon ng booth doon sa gaganaping fiestag. Ayan sana po makapunta kayo at makadaupang palad. Siguro yung mananalo sa raffle natin, doon natin ibibigay. Para ma-meet yung makakakuha ng materyales. So talagang doon niya kukunin, boss. Oo, personal na personal. Tapos nasa event pa. Ma-meet mo pa yung pinanggalingan at yung pagbibigyan. Yes sir, para may idea yung mga viewers natin na ano-ano mga linyada yung mga ilalabas mo sa fiestag. Ngayon naghahanda ako, dadaling ko yung mga PS Gray na gawa ko. Paul Spark, yung 5K sweater natin, Golden Boy, and some of our crosses na medyo bata-bata para mas medyo mura at abot kaya. Actually, marami nang nagpi-pre-order, yung mga nakakakilala sa atin. Nagpi-pre-order na. Kukunin na lang sa fiestag. Like yung mga pures natin or straight natin na pullets. Yung mga gawa nating pullets na 5K sweater, mga Golden Boy. So, pasensya na yung ibang hindi aabot. Limited lang talaga yung dadali natin na yung talagang quality lang talaga. So, sa mga crosses, pipilitin ko na quality din. Yung madala natin lahat. Magkano yung pullets mo, sir?
Sa straight natin, nagre-range siya ng 10K. Doon sa cross natin, 5 to 6K. So ayun, hanggang dito na lang ang ating munting interview. Sana'y nasiyahan kayo sa aming panayam kay Sir Del Roy ng G729. So ayun sir, salamat sa panayam sa amin sir. Salamat, sir. Maraming salamat po sa inyong lahat at salamat din po sa inyo mga vloggers. Nakakatulong kayo sa aming mga breeders para magkaroon kami ng exposure sa social media. Salamat po sa inyo. Ayan sa mga followers natin. Ayan po ang ibibigay natin. 5K sweater. Stag sir, ano? Stag. Ang tatay nila, Paul Spark. Ang nanay nila yung DG Gray. Sariling gawa natin Gray.